So may talipapana din pala dito sa may Ariles, sa may papuntang Santa Catalina Kasi hindi naman natin masasabi na lahat ng gasolinahan malinis Kaya simula nun sa Shell at sa Shell na lang siya nagsasalin. So ito, actually nakapunta na ako dito. Basta tawid kaya ang motor dyan? Tawid kaya ang motor dyan? Magbabangka po yung tulay na yun yung nagiba. Yun pong nandun sa banda doon. Safe ba to? Uy, yumuyog-yug, gagi. First time kong nakatawid sa sa gantong tulay, sa gantong hangin bridge. Ang galing ang tulay na to Kaso nakakatakot, yumuyog-yug. At ito, siguro, hindi ko alam Candelaria to, tapos pagtawid mo dyan, San Juan na yan. Yan yung kulay pulang yan, na nakikita nyo, arco yan Welcome to San Juan, Batangas. Para hindi lang tayo laging sa picture o kaya sa video lang nakakakita ng mga ganyan tanawin, puntahan natin yan, diba? Mas masarap kapag So what's up sa inyo mga kawasap? O dito ang linis ng aking motorsiklo. Ito yung badya ko Tanyo, may ganito ba kayong badya? BYK yung tatak niya Tapos 100cc. Tapos kita nyo yung kanyang makina o pahiga. Yan ata yung unang labas ng badya. Itong Suzuki X4 naman natin ay madumi din. Kasi ilang araw nag-uulan Tapos itong ano to? May tae pa ata. Ito ating Honda Click 125. Ngayon ko lang ulit ito magagamit. Sabi ko lang ito susi, baka mapakalaman ng bata. Mahilig kasi sa susi yung pamangkin ko. Ang gagamitin natin yan ay Honda Click 125 kasi wala tong aberya kahit saan at kompleto sa papel to. Hindi ko pa ito nalilinis Nililinisin ko sana kanina. Sabi ko i-vlog ko na lang muna bago maglinis. Ha? I'm going to far away. Ito bahay ko Ba't mo papauwiin? Sasama ka? Bayan. Ayaw ma? Di wag. Actually ang hina nitong Honda Click ko Biruin mo, ikumpara ko ba naman sa X4 na naka-rebore, tapos gagamitin ko to, nakakapanibago gamitin. So yan, hapon na naman tayo lumabas. Wala, uuli-uli lang naman tayo sa bayan or kung saan dyan. Naninibago lang talaga ako mo, ang lubay niyang gamitin pagka inahelin tulad mo talaga ang automatic sa manual talagang maninibago ka. Ang sarap talaga ng manual kapag yung gusto mo yung mabilisan Pero pagka gusto mo ng malayuan tapos komportable sa daan mag automatic. Pero pag gusto mo yung mabilis sa kalsada, yung maangas-angas mag manual ka. Pero ang kagandahan talaga sa automatic, kaya tuwan-tuwa ako kapag malayo yung pinupuntahan ko, wala kang gagawin kundi pumiga lang ng pumiga at magpreno. Actually yung paa ko kapag automatic nakaganyan lang, stay put lang dyan sa footboard, at ang gagawin mo lang ay magsilinyador at magpreno gamit ang iyong kamay. Pero kapag manual syempre dagdag, bawas, clutch, ganun. Tapos yung dalawang paa mo gumagana, yung kaliwat kanan mong kamay gumagana, kaya less hassle kapag automatic na kamay lang ang ginagamit mo pag mamaneho. Ang advantage lang kapag malayuan, syempre nakakapagod din naman magmaneho kahit nakamotor ka lang. Yung comfortness level na automatic, nakaganyan lang yung paa mo. Pero sa lakas naman, syempre hindi ko pwede ipagkumpara sa iba kasi nga 125cc lang to. Iba-iba talaga kapag 150 or 160cc na automatic. Pero kapag ganito namang 125, wala man akong problema. Umaabot din naman siya ng 80 kilometers per hour. Minsan, 100 pa. Yung 80 kilometers per hour, napakabilis na yan Nag-100 lang naman ako kapag katuwidan. Kagandahan ng kalsada. Ito lang talaga ayoko dito sa Calle Ramos. Ang sama ng daan. Wala naman akong choice kundi dumaan dito kasi ito lang yung tanging way papunta sa bayan. So may nakikita nga pala ako dito. Ito, bakery. Tinapayan. Talagang ang daming pila dyan Nakakain ako ng isa dyan tinapay. Di ko alam kung ano yung tawag, pero talagang napakasarap. Yan, King Machu Bakery. 3:50 PM. Sakto na, basa ng mga estudyante ngayon o kaya alas 4 ganun. Madami naman tayo school na madadaadan. Kaya medyo tatrapikin tayo ng kauntian dito.
Tamo, dumi ng motor ko, oh. Ang alikabok. Tapos kasi di ba na hospital yung nanay ko. Doon ko to na i-park sa labas ng hospital, doon sa walang bubong. Kaya umulan umaraw doon, ilang araw ko doon, 3. Click version, version 3 din, no. Ganda din pala nung itim, no. Nakakamiss mang long ride. Madami lang akong agenda ngayong buwan, kaya hindi muna ako makakapag long ride. Gamitin ko sana export ko, kaso nga lang baka matsempuhan tayo ng manghuhuli. Wala tayong kawala doon, expired registro nun kahit kompleto tayo gear. Pag may kulang na isa, yari. Walter Mart, napakabisa ng Walter Mart niyan para sa aming mga taga Candelaria. Kasi imbis na pupunta ako na SM, kasi dati kapag kunyari may bibilin ako sa SM or may lakad na kailangan bumili ng bagong damit, hindi na ako pumupunta ng Lucena para bumili na ng mga kailangan ko. Nandiyan na sa Walter. Kaso nga lang, medyo maliit siya kasi ikumpara mo sa SM. Okay na din kasi may department store, may mga pamimilian ka. Pero mas maganda pa rin sa SM kasi napakadami mong pamimilian. Diyan kukunti lang. At the same time, ground floor lang ang meron sila. Sana nilagyan na lang nila ng second floor, no, para malawak-lawak yung Walter Mart. So may talipapa na din pala dito, sa may Ariles, sa may papuntang Santa Catalina. May mga isdaan, may gulayan. Parang mini palengke. May wet market din, may mga isda-isda. So ang pagkakaalam ko is nag-umpisa yan nung pandemic. Yung tindahan dyan, di ba sarado yung palengke. So nagtayo sila dyan para yung mga mamimili makabili ng makakain nila. Shoutout sa Hagubhob Dino Tuning. Dyan nga pala tayo nagpa-remap. Kita nyo naman yung dinaanan ko sa Walter, tapat lang. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Dito yung madalas may checkpoint, kaya hindi ko dinala yung aking export. Ang mahal-mahal kasi na ang hinihingi sa akin sa restro. Nakadilaw kasing plaka yun gagawin ko sanang private, tapos re-register ko na. Ang sarap lang dito sa may daan ng Santa Catalina, ay napakaganda na kalsada. Ganyan 4 na yung linya, tapos isang tuwid na tuwid. Ang ganda niya sa bypass ng San Juan, Batangas. Kundi pa nga nasira yung tuloy ng San Juan, ang sarap sana mag San Juan. Ang layo-layo naman kasi ng ikot namin kapag nagsa-San Juan kami. Ngayon dun pa kami umiikot sa Chaong. May talipapa din, di ba? Ang dami na ding bilihan dito kasi hindi tulad dati na talagang sa palengke ka lang makakabili. Ngayon dito sa dami na nang nagtitinda sa gilid-gilid, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para mamili ng mga gulay, isda, karne. Meron na sa mga ganyan, di ba? Napaka convenient. Habang tumatagal yung panahon, padali na ng padali ang pamumuhay natin. Yun nga lang, syempre kailangan mo na sipag. Hindi ka naman makakabili basta-basta kapag wala kang pambili. Hindi ka na ako nandito si Gino sa kanyang girlfriend, tatawagan ko kasi Santa Catalina na to. Tagal na din tong gas ko dito sa Click. Saan nga ba ako nagpunta na nito? At hindi ka pa ito nagagasolinahan Kada mag-gas kasi ako, kunyari nakita ko 1 bar na lang, 2 bars, pinagagas ko na agad ng full tank kahit igagarahe ko. Kasi may mga times na biglaan nagagamitin, hindi na tayo hassle magpagas. Kasi minsan nakakatamad din naman magpagas kapag ang haba ng pila sa gasolinahan Actually sa Shell naman, hindi naman ganun kahaba yung pila kasi ang mahal din naman ang gasolina nila. Pero kaya gustong gusto ko doon, maganda talaga ang gasolina nila. Kahit sa kanino mo itanong, may kamahalan lang talaga yung gas ng Shell, pero napaka quality ng gasolina dyan. Kasi once na nangyari sa pinsang ko, nakamontero siya, so nagpapagas siya kahit saan na gasolina, kahit hindi kilala. Ayun, nagka-problema ang fuel pump ng kanyang sasakyan, barado. So bakit? Ano daw cause? Nagagas kung saan saan. Kasi hindi naman natin masasabi na lahat ng gasolinahan malinis Kaya simula nun, sa Shell at sa Shell na lang siya nagsasalid. So ako ginaya ko din, nakamotor lang naman ako kahit na medyo mahal sa Shell, di naman ganun kalakas sumunog ng gasolina itong Click. Kaya okay lang din kahit medyo mahal, sa Shell na lang ako nagpapagas. Yan ang mga call. Pag nagiinom kami, dito kami bumibili ng mga pampulutan namin. Ang ganda dito, swabe naalala ko dito ako nang hiram ng long nose nung nasira yung tambutso ng export ko. Nagpunta kami ng Gisgis. Kakatuwa talaga yung buhay dito sa amin, Ganda lang ang presko Wag lang dito sa highway, medyo amoy utsok. Saka yung si Gino dito, punta daw sa dito sa Santa Catalina So baka makikita ko naman. Hindi ko lang mawari kung saan talagang part yun si Gino. Wow, e-bike! Tulad yan ng e-bike ng nanay ko Pero ito, wala na siyang bubong, tinanggal na. Bago lang yung Mirage Ang ganda. Mirage G4. May downside lang dun sa Mirage hatchback na yan. Yung iba yan hindi yung katulad niyan G4. Kasi sa tiya ko ganun Mirage na hatchback. Ay nako, kinargahan namin
kami ng medyo mabigat. Ano, ilang tao kami? 6. Punta kaming Manila. Yukyok, oo, tumutukod yung ano, yung shock. Talagang ramdam mo na kada bumps niya tuk ganon. Ciudad Santa Catalina. Oh, payapa dito. Ang sarap lang pagmasdan minsan ng mga ganyang tanawin, no? Parang nakakatanggal ng stress, nakaka-relax ba? Paraiso Beach Resort. Oh, yan, no? Wala yan, no? Di ba titignan mo lang yan, parang kaka-relax. Kahit na mukha kang tanga dyan, ang ganda naman pagmasdan. Yung pagka-suffocate ng isip mo, nawawala. Di ba? Proven and tested ko na yan. Wala, ganun ka lang, parang tanga ka lang, magmumuni-muni ka lang. Yun, no? So wala, hindi ko makita si Gino. So ito, actually nakapunta na ako dito. Yung bahay ng tropa ni kuya ko. Talagang gilid-gilid nila pala yan, no? Sarap dito, tamang ang aliwalas. Grabe naman yan. Parang ang sarap pagmasdan yung mga gantong tanawin minsan, eh. Oh. Kailan kaya harvest niyan? Ito pa sa kabila, oh. Ganda. So diretso tayo. So kaya tingnan na lang natin yung kung anong update dun sa tulay ng San Juan, Batangas. So ito na ang bypass ng papuntang Saragiaya, papuntang Lucena. Oo, yan ang lawak, oh. Ito, papuntang Lucena yan. So ngayon, titignan ko yung tulay ng San Juan, Batangas. Ano na bang update? Dito kasi kami lagi dumadaan. Nung bago ako umalis, papuntang Japan, no? Ang kuya ko kasi mahilig mamingwit, eh. So ako, lagi ako sumasama sa pamimingwit. So ngayon, silipin natin kung ano na bang lagay ng tulay na to, kung pagawa na, no? Oh, diba? So ito yung nagiba ng bagyo that time nung nasa Japan pa ako. So ngayon, ginagawa na, oh. May daan kaya dito? Papunta sa kabila? Baka may alternate naman na ruta. Tingnan natin. Bas, tawid kaya ang motor dyan? Tawid kaya ang motor dyan? Dito may bangka dito. Magbabangka? Titingnan ko lang naman. Titingnan ko lang. So pwede daw tumawid ang motor, kaso nakabangka. Pero hindi naman tayo tatawid dyan. Ayun, no? Nakakatawid ba motor dyan, boss? Oo, sa kabila may bayad yata. Magkano kaya bayad doon? Wala na. Wala na. Anong tali namin doon? Dalikat na lang kayo. Pero naitatawid po dati yan. Titingnan ko lang. May gusto na lang doon. Sa Chaong po, ano pa? Chaong. Sa kabila po, ano? Yung bypass, kakaliwa. May ano doon palusong yun. Sige po. Pakaliwang ngayon yun. Ang labas po nun ay Lab San Juan, yun nga po yun. Oo. Yan na, dun pala yung labas nun. Tatawid, may tuloy daan na yun. Lab San Juan. Diretso na yun. Po yung tulay na ano, no? Yun yung nagiba. Oo, yun. Yun pong nandun sa banda dun. Yung ginagawa nito. Ay, mas matibay po yun ngayon. At meron na siya sa ilalim na poste. Dati wala po, no? Wala. Isa lang. Nakaharap. Tibay na yan. So yan, no, napakaangas naman ng ginagawa na ngayon tulay. For sure talagang napakatibay niyan. Kasi dati wala akong napansin na poste na sa ilalim ng tulay. Kaya siguro bumigay agad. So saan kaya dito yung sakayan na sinasabi nila? So gusto ko na naman makita. Saan kaya itong tawid na to? Observe one motor vehicle at a time when crossing the bridge. Thank you. Uy, kakatakot dito. Safe ba to? Uy, yumuyog-yug, gagi. Nakakatakot. Uy, kaya dito motor? Try natin, di naman ito mabigat. Shit. Pag nahulog ako dito, natatakot ako. Lord. Okay lang makalagpas kahit di na makabalik. Grabe, nakakatakot tong hanging bridge na to. So kaya labas na ito. So balik na tayo kasi hindi ko na alam yung lugar na to, eh. Nakakatakot po. Okay lang ba yan? Thank you pa. First time kong nakatawid sa ano, ha. Sa gantong tulay, sa gantong hanging bridge. Pero sabi naman ni kuya, hindi daw naman nakakatakot yan.
Ang ayoko lang, yumuyog-yug. So dito matatanaw mo yung ginagawang tulay dito. Tapos itong gilid na tong mga nabitak na parang kung sa dagat ay seawall, eh ginagawa na din nila. Siguro ito yung nasirang seawall dati, oh, yung wall nila sa gilid niyang ilog papunta dun sa dagat. Kasi labas ito kasi dagat eh. So ito siguro yung nasira. Ang galing ng tulay na to, oh. Kaso nakakatakot, yumuyog-yug. Si kuya relax lang eh, ako takot na takot. Pa ako nakababa pa. Oh my god. So yan, ang laki na ngayon ng improvement ng tulay na ginagawa na yan. Kasi last na punta ko dyan sa tulay, last na silip ko dyan ay hindi pa ganyan, no? Wala pa siyang poste sa gitna. Pero ngayon meron na siyang poste, oh. 4 na poste, kaya matibay na yan. Pero mo gano'ng kalakas yung ilog na yun, yung ragasan ng tubig. Ultimo yung tulay eh nadala. Tsaka thanks God at wala namang namatay dyan sa tulay na. Hindi ko alam, hindi ko sigurado. So sa mga nakakaalam na taga dito sa San Juan, eh i-comment nyo lang dito. Ewan ko kung San Juan pa to o Santa Catalina pa din. Welcome to San Juan, Batangas. Talagang yan kasi yung boundary. At ito siguro hindi ko alam eh, Candelaria to, tapos pagtawid mo dyan San Juan na yan. Yun yung kulay pulang yan na nakikita nyo, arco yan eh. Welcome to San Juan, Batangas. Parang sarap magmerienda. Ito pa oh, ito siguro yung pamposte din, yung ginagawa na yan, bakal-bakal. Lalamnan pa nila yan ng semento. Merienda muna tayo guys. Tuhog-tuhog ba to? Oo nga, tuhog-tuhog nga. Oh, tingnan nyo oh. Yan yung bundok na yan oh. Kita nyo kung wala yung ulap. Oh, diba ang ganda dito? Wow! Tingnan nyo yung lugar dito oh, mga kawasak. Paano ka naman hindi mare-refresh sa mga gantong tanawin? Hindi lang naman porket nag-rides kami, eh yun yung hobby lang namin. Ang gusto namin, yung mga madadaanan namin na mga tulad nito. Kita mo kung nasa loob ka ba ng bahay nyo? Nasa 4 na sulok ka ng bahay nyo, nakatingala dun, makikita mo ba yan? Para hindi lang tayo laging sa picture o kaya sa video lang nakakakita ng mga ganyan tanawin, eh puntahan natin yan, diba? Mas masarap kapag napipil mo in reality yung mga ganyang bagay. Kita mo sa mga Facebook, ang daming nagbabiral o kaya ang daming views ng mga magagandang lugar, diba? Sa cellphone pa lang pagka nakita mo na, eh ang ganda-ganda na, nakaka-relax na. What if kung makita mo pa ng personal? Ito pa lang yan sa Candelaria. What if kung lumayo-layo pa tayo? Diba mas magandang mga tanawin ang ating makikita, hindi lang basta ganyan. Ito yung delikado dito, yung ganyang aso. Oh. Di ba kung sobrang bilis ang takbo mo tapos makakabigla ka ng ganang aso, wala na, tigasan mo na, hawak mo sa manubela. Dati nalalayuan talaga ako dito sa daan. At simula dun sa may Walter ha, hanggang dun kasi sa may bypass dun is 10 kilometers. Dati talagang sobrang nalalayuan ako or kami. Eh pero ngayon parang lapit-lapit na eh. Saglit na lang. Lalo ko naka-helmet ha. The best kapag naka-helmet. Kita mo yung truck na ganyan nasa unang kung wala akong helmet. Siguro hindi ko kaya ng ganito kalapit dyan. Or mapupuwing ako at magkokos pa ng aksidente. Hirap kaya kapag sobrang hangin tapos may kasama pang alikabok or buhangin. Diba? Tama-tama yan sa mata mo. Yun yung delikado. Bukod sa yung helmet ay protection mo sa aksidente, kung sakali man, eh wag naman sana. Eh protection mo din yan habang nasa kalsada ka. Kasi pinaka-importante dyan talaga yung mata mo eh. Eh diba yung mata yung pinaka nasa unahan yan. Eh kung wala yung shield, yung mata mo, tapos mapuwing ka, matalsikan ng kung ano-ano, o wala na, pipikit ka na yan. Tapos paano kung ang bilis-bilis pa ng takbo? So kaya yung helmet ay hindi lang yan basta sa checkpoint, hindi lang basta sa aksidente. Yan ay protection mo din habang nananakbo ka. Himala sa bayan namin parang di pa ako nag-checkpoint. Parang yung ORCR ko, napakinabangan ko lang ay sa Batangas. No, na-checkpoint ako nung minsan sa Batangas. Gabi na yun yung nagpunta kaming Monte Maria. So doon ko lang napakinabangan ng ORCR ng aking motor. Nakailang balik na ako sa Bulacan pero hindi pa ako nag-checkpoint eh. Palibasa nakapulger lagi ako kapag bumibiyahe ng ganong malayo. Tulad ngayon nga naka-Crocs.
Kasi nga dito lang naman din ako sa amin. Ang banas kasi ng sapatos, so baka mamaya bigla makaulan, edi ba? Sayang lang ang pagsasapatos ko. Eh kung ganito, pwede kong hubadin yung medyas ko, tapos itong Crocs na lang kahit na umuulan, wala akong problema. Yung day accent ba to? Ewan ko, ang ganda oh. Lowered pa. Yan, nandito ulit tayo sa Talipapa, Walter Mart again. Diba siglit lang tayo nag-ride ngayon. So wala lang, parang yung katawan tsaka isip ko gustong pumiga ng silinyador sa medyo malayo-layo naman. Grabe oh, parang nasa Lucena ka na o kaya Kalamba. Traffic na naman. So traffic talaga dito sa may papasok na to, kasi late-late ng kalsada dito tapos samahan na pa ng kamoteng katulad ko. Di lalo nag-traffic. O kita mo, yun ang kagandahan sa mga nakamotor, pwede ka kahit saan. Game na! So nga, hindi diretso na lang ako ng Dita, kasi yung nanay ko inihatid ko kanina doon, babalikan ko ngayon. Ako din kasi susundo doon mamaya malay mo, gusto na pala niya umuwi. Kamo dito talaga pagka school days ang traffic. Sama pa ng masasamang kalsada, di ba? Hindi ka naman agad dyan dadaan, no? Ang lalalim yan, no? Sayang naman yung ating mga motor at saka mga mugs. So yun lang mga kawasak, susunduin ko na yung nanay ko. Nandito na ako sa aming barangay. Ride safe always and peace!